Ito matindi 'to mga kapatid. Mukhang bubusitin. Bubusisitin ng Pilipinas at ng Amerika ang China rito mga tol. Dahil ang Pilipinas at ang Amerika ay magsasanay daw no hanggang sa dulo ng 200 nautical miles EEZ ng Pilipinas mga tol. Uy. So matindi 'to mga tol. Ewan natin kung ano magiging galaw ng China rito kasi alam niyo naman mga kapatid, napansin na natin 'to ng mahabang panahon na. Kapag ang Pilipinas naglalayag mag-isa, ha? Naglalayag mag-isa sa ating karagatan, nakabuntot itong China. Nangre-radio challenge, nanghaharang, no? Pero kapag ang Pilipinas naglalayag at kasama ang Amerika, mga kapatid, nakamatsyag lang sila sa malayo, di ba? Ilang beses na natin na napanood, nakamatsyag lang sila sa malayo, hindi sila lumalapit, hindi sila nagre-radio challenge, mga tol. No? So eto matindi, no? Magsasanay ang Pilipinas at Amerika sa 200 hanggang sa dulo ng 200 nautical miles ng EEZ ng Pilipinas mga tol. Hindi natin alam kung ano magiging reaksyon dito ng China pero malamang mabubusit talaga sila ng malubha mga kapatid. Ito bibigyan natin to ng reaction video mga kapatid. No? Ito sa GMA Integrated mga kapatid. At pagkatapos nito, ito sinagot daw ng China ang sinabi ni Gibo Chodoro. Mamaya alamin din natin yan. No? Pero bago yan, wag na natin tong patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Magsasanay hanggang sa dulo ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas ang mga barkong pandigma ng Amerika at Pilipinas. Nakatutok si Chino Gaston. Hindi nga lang nabanggit kung sa West Philippine Sea. Kasi 200 nautical miles natin, paikot yun eh. Pati rito sa kabilang bahagi, doon sa may Philippine Rise. Up to 200 nautical miles lang din tayo doon mga tol. Pero tignan natin mga kapatid. Ang mga barkong pandigma ng Amerika at Pilipinas. Nakatutok si Chino Gaston. Sa darating na Balikatan 2024 exercise, nakatakdang magsanay ang mga barkong pandigma ng Amerika at Pilipinas hanggang sa dulo ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Yan ay kahit inaangkin din ng China ang bahagi nito at pinamumugaran pa ng Chinese Coast Guard. Sa West Philippine Sea nga, naku po. Dito ngayon magkakasubukan mga kapatid kung sino talaga may itlog sa kanila, no? Kasi yung ibang itlog dyan mga kapatid, kunyari lang pero balloons lang pala yun. Balloons lang pala yun. Tingnan natin mga tol kung ano magiging reaksyon ng China dyan. Mga Chinese warship at Chinese fishing militia. Lalabas tayo sa 12 nautical miles of our territorial waters. Our defense concepts have to go beyond 12 nautical miles in order for us to protect our national interests within our territorial waters and also within the exclusive economic zone. Ayan na mga tol, lumalabas na ang tapang ng ating mga kasundaluhan mga tol. Kasi ito mga kasundaluhan natin, talagang nagtitimpi lang yan mga kapatid. Pero kung tapang at tapang lang ang pag-uusapan, subok na subok yung mga yan mga tol. Ay nako. So eto, lalabas tayo doon sa 12 nautical miles. Territorial water kasi natin yun mga tol. Doon sa 12 nautical miles na yun, talagang ano natin yan, teritoryo natin yan. Bawal dumaan ng mga panlabas na barko dyan. Iba yung EEZ mga kapatid, no? Exclusive economic zone natin yun mga tol. Pero aabot hanggang sa dulo ng 200 nautical miles, no? Ay nako talaga. Pero hindi ba pag-uugatan ng dagdag tensyon ang balikatan exercises sa dagat na inaangkin ng China? Well, that's their problem. That's not our problem. Yan ang maangas na sagot. Yan ang maangas na sagot, oh, 'di ba? Problema nila 'yon, hindi natin problema 'yon. Oh. Nako, bad trip na naman dito si Roque. bad trip na naman dito sila Duterte, mga tol. Anong sabi ng AFP ni Colonel? Ha? Balikan natin mga tol, balikan natin. Sa dagat na inaangkin ng China. Well, that's their problem. That's not our problem. Yan ang sundalong Pinoy, mga tol. Oh. Well, that's their problem. That's not our problem. Hindi natin problema yun. Thumbs up ko. Like ka naman mga tol kung nagustuhan mo yung sagot. Kung nagustuhan mo yung sagot ni Colonel, pakihit naman yung like mga kapatid. Pakihit naman yung like. Panayam to kay Colonel Mike Lohico. Yan ang sagot mga tol, di ba?
The root cause of this tension is actually the presence of the Chinese forces, naval, coast guard, and maritime militia in our exclusive economic zone. If they will only stay in their own exclusive economic zone, there won't be any tension. Tama di ba? Tama kung mananatili lang sana ang China doon sa economic zone nila, doon sa exclusive economic zone nila, dahil meron din naman sila niyan. Walang tensyon mga tol. Wala sanang problema, di ba? Ayan sabi, the root cause of this tension is actually the presence of the Chinese forces, naval coast guard, and maritime militia in our exclusive economic zone. Yun naman talaga ang ugat mga tol Hindi yung sinasabi ng mga pro-China na ginagawa lang daw tayong pawn ng US. Diba? Paano tayo magiging pawns? Kanino bang teritoryo to, 'di ba, sa Pilipinas? Kanino bang i-easy yan, 'di ba, sa Pilipinas? Sino pumapasok diyan? China. Wala naman tayo sanang problema kung gusto nilang pumasok 'di ba? Pero yung tipong maghari-harian at magsiga-sigaan sila diyan, 'di ba? Haharasin nila yung mga mangingisda pati mga barko natin. Iba 'yun, mga tol. O dito lumalabas, nagpapasiklab na ngayon ang ating military. Tignan natin mga kapatid. The exercise will be conducted in our EEZ. It will not cause tension. Tama. Sabi ng Chinese Foreign Ministry, matagal na raw kinakaladkad ng Pilipinas ang mga bansa sa labas ng rehiyon para back-upan ang pang-uudyok ng Pilipinas nang hindi isinasaalang-alang ang umano'y konsensus ng mga bansa sa Southeast Asia. Kita mo to kung magsalita sila nang hindi sinasaalang ang konsensus ng mga bansa sa dito sa Southeast Asia. Samantalang sila, hindi nila sinasaalang-alang yung consensus ng mga bansa dito sa Southeast Asia doon sa kanilang 10-dash line na inaangkin nilang buo. Diba? Ang dami nilang bansang sinagasaan dahil ang dami nilang kiniklaim na mga teritoryong di naman kanila. Kita mo yung mga sinasabi nila, bandang-banda sa kanila no? Nang hindi isinasaalang-alang ang umano'y konsensus ng mga bansa sa Southeast Asia. Pero ilang bansa sa Southeast Asia ang kabilang sa 13 bansa Pahiya na naman ng China rito, mga tol. Sa Southeast Asia. Pero ilang bansa sa Southeast Asia ang kabilang sa 13 bansang magpapadala ng observer sa balikatan exercises. Kabilang ang Thailand, Singapore, Vietnam, Indonesia, Brunei at Malaysia. Patay, sinampal ng masakit na katotohanan. Nakakatuwa lang mga katol yung mga ganitong balita kasi unti-unti mga kapatid, eto yung sinasabi natin ang hakbang na ginagawa ng gobyerno natin ngayon ay hindi yung tipong basta sumbong tayo kay Uncle Sam, invoke natin Mutual Defense Treaty, labanan natin ang China, gera-gera na, hindi ganun, di ba? O kita mo, kapag ang mga bansa na nandirito sa ating kapaligiran at iba pang mga bansang malalakas din, nagtulong-tulong, yung higanting China, mga kapatid, magiging parang kuting na lang yan. Aatras din yan sa takot nila, mga tol. Ang dami nilang makakabangga di ba? O di ba? O ngayon nakikita nyo na, mga tol. Nakikita nyo na kung paano kayo nililin lang ng mga pro-China. 'Di ba? Kung paano nila ginogoyo ang mga Pilipino, para saan? Para makabalik sila sa pwesto, para makabalik sila sa kapangyarihan. Mga mga ganid sa kapangyarihan din yung mga yun Gusto nila sila lang yung nakaupo, mga tol. Tapos na Tapos na yung nila tapos na yung termino nila. Gusto nila makabalik pa ulit sa pwesto. O, 'di ba? Ay nako. Hiwalay pa sa balikatan ng anti-submarine exercises ng Pilipinas, Australia, Japan at Amerika sa South China Sea sa dagat malapit sa Palawan sa April 7 na iniulat ng Reuters. Pero hindi pa ito opisyal na kinukumpirma ng AFP. Kaugnay naman ang muling pag-ungkat ng China sa umano'y pangako daw ng Pilipinas na tanggalin ang BRP Sierra Madre, iginit ni National Security Advisor Eduardo Año na walang dokumento na magpapatunay ng gentleman's agreement. Wala naman talaga Kaya hindi yan nakabind kay Marcos, di ba? Hindi yan nakabind sa kasalukuyang administrasyon ngayon. Kay Duterte lang yan, di ba? Tapos itinanggi pa ni Duterte, di nagmukhang sinungaling si Roque. Alam niyo yung parang langgam. Langgam na nakakita ng pagkain tas babalik magkukwento. Pagbalik niya wala na dun yung pagkain. Parang ganun, mga tol Nilaglag ng sariling amo.
Ayon sa kanyang dating presidential spokesperson, pinasok yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. The Chinese are always talking about the gentleman's agreement. They cannot show anything meron talaga, even a document or even identify somebody who said that. Para sa GMA, Alright mga kapatid, anong masasabi niyo dyan sa balitang yan mga tol? Thumbs up kayo kung nagustuhan niyo yung sinabi ni Colonel. So dito tayo ngayon. Naalala ninyo yung sinabi ni Secretary Gibo Teodoro na huwag tayo magpapatrap doon sa mga propaganda ng China mga tol. Eto sinagot daw ng China, no? Panoorin natin to mga tol. Mula sa GMA Sinagot pa rin. ng China ang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na huwag magpadala sa propaganda ng China na may gentleman's agreement umano sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Sabi ng Chinese Foreign Ministry, ang totoong propaganda trap ay ang pang-aakusa umano ng Pilipinas na nananakot ang China ng mga maliliit na bansa at di raw pagbanggit ng Pilipinas sa panghihimasok umano nito sa teritoryo ng China. Totoo naman eh. Nananakot lang naman ng China na mga maliliit na bansa mga tol. Pero ang totoo wala silang kayang gawin. Binabraso lang nila pero wala silang kayang gawin. Nasaktan sila eh. Nasaktan sila dun sa pahayag ni Gibo Teodoro. Na-hurt ang feelings nila mga tol. Yun naman talagang totoo eh. Diba? Pero kapag yung maliit na bansang yon mga tol, pumalag, wala na, iniiwan na rin nila yon mga tol. Tas puro, ano na lang sila dyan, puro banta-banta. Ang dami na nilang sinubukan mga tol na akala nila uubra yung power nila. Ang dami na nilang sinubukan. O diba? Maraming beses na rin natin napanood yung Japan, mga tol. Pinapasok nila yan, may inaangkin silang isla dyan. Pero bantay sarado ng Japan yon. Pag pumapasok sila, ginigit-git sila, binobomba sila ng water cannon doon. O, nakapag-declare ba sila ng gera sa Japan? Wala, di ba? Ano pa ibang bansa, mga tol? Ang dami, Taiwan nga, napakalapit lang sa kanila eh. Kayang-kaya nga nilang languyin yun eh. Na-atake na ba nila? Wala rin naman, di ba? Na-hurt sila kay Gibo eh. Banggit ng Pilipinas sa panghihimasok umano nito sa teritoryo ng China. Sabi naman ni National Security Advisor Eduardo Año, walang dokumentong magpapatunay na may kasunduang hindi magpapadala ang Pilipinas ng repair material sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa madaling salita, illegal o hindi legit yung kasunduan na yun. Kung meron man mga kapatid, kwentong magkumparang lasing lang yun. Yun yung sinasabi ni Harry Roque, di ba? Hindi kinagat ng taong bayan kasi akala nila maaano nila eh. Kumbaga maja-justify nila yung ginagawa ng China ng pangwa-water cannon. Kasi yun ang pagpapaliwanag ni Harry Roque, di ba? Kaya nagagalit ang China. Kaya sila nang bobomba ng water cannon kasi may kasunduan, may gentleman's agreement ang dating Pangulong Duterte at saka Xi Jinping. O kaya sila nagagalit. Akala nila maja-justify nila yun mga tol. Hindi kinagat ng taong bayan. Ano? Alis ka muna, Roque. Laglag ka muna. Nilaglag siya. Sinungaling daw nagpapakalat ng may gentleman's agreement. Di ibig sabihin sinungaling si Roque. Lakas pa ng loob, magbabablog-blog no? Tapos eto mga kapatid, Attorney Panelo na ang pumalit, no? Kausap na daw si dating President Duterte, mga tol. At wala naman daw nangyaring gentleman's agreement. So ngayon, ang sinabi naman dito ni Anyo, wala naman daw dokumentong nagpapatunay na may gentleman's agreement. Ibig kang sabihin mga tol, 'di ba? Hindi ito agreement talaga na kailangan panindigan ng kung sino man ang papalit na presidente. Pwedeng ipagpatuloy kung gusto niya, pwede rin namang hindi, mga tol. Pero sa kasong 'to, bakit natin ipagpapatuloy yung mali? 'Di ba? Yung hindi mo pagpapadala ng mga repair materials dito sa BRP Sierra Madre, nangangahulugan na hindi mo man nirerektang aalisin ng barko pero doon pa rin papunta yun. 'Di ba? Kasi kapag hindi mo ni-repair yan, masisira at masisira yan eh. So anong resulta nun? Maaalis din yan dyan. 'Di ba? Yun din yung nun eh, yun din ang magiging hantungan nun eh, 'di ba? Kung marunong lang mag-isip ang mga Pilipino ng tama, mga tol, wala na magiging pro-China. 'Di ba? Ang problema kasi mga kapatid, hindi sila sa bansang Pilipinas nakatitig, hindi sila sa bansang Pilipinas tapat. Hindi sila sa Pilipinas loyal. Loyal sila sa apelyido ng ilang mga tao, mga tol. Huwag Di ba? Loyal sila sa apelyido ng ilang mga tao
na ang tanong, kilala ba sila? Hindi nga sila kilala personally nun. At kung sakasakali man mga tol, at kung sakasakali man magkaroon ng talaga matinding kaguluhan mga kapatid, magsisialisan lang yung mga yun. Sa tingin ba nila sasama sila nun, bibit-bitin sila nun, iiwan lang din sila sa ere nun mga tol. Kailangan lang kasi ng mga boto nila at saka kailangan na suporta nila para maipatupad yung kanila mga agenda. Kailangan nila ng puwersa di ba? Hindi naman pwedeng sila-sila lang. So yun naman talaga ang kailangan mga tol. Pero lagi nga nating sinasabi, huwag kayong titingin sa mga apelido, sa mga pangalan ng mga politiko, 'di ba? Kahit noon pa naman mga tol come and go ang mga politiko, may iba mananatili dahil maganda trabaho, pinagkakatiwalaan ng tao, yung iba nananalo dahil may magic, yung iba naman talagang pagkatapos maglingkod, ayaw na ng tao yung paglilingkod niya, yung iba papalitan na ng iba. Pero ang mananatili pa rin yung bansa natin mga tol at kailangan magkaisa ang bawat Pilipino. 'Di ba? Hindi natin hate si Digong Hindi natin hate ang dating president mga kapatid. Hindi pa rin naman natin siya madi-discredit sa lahat ng mga magagandang ginawa niya. Pero kung may magaganda siyang ginawa, hindi naman din siya perfect. May mga bagay na hindi rin siya magandang ginawa mga tol. Pero tapos na sana yun Past is past na sana Kaso pati sa administrasyon ngayon mga tol, bumuboses pa rin siya. Yun ang problema mga tol. Bumuboses pa rin sila. Past is past na nga di ba? So anyway, hanggang dito na lamang mga kapatid. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.